O yun, isang, mabilisang, reaction video lang sa sa Sing It ng, September 9 episode. Yan, tama na, September 9. September 9 yung sinabi ko last time. Hindi, kasi may nag-tag sa'kin. Sabi niya, "Atong kapag ikaw yung pumili, yung pinili mo si Luna, talo na naman." So, parang ang lumalabas kapag pinili ko, talo. Hindi naman po siguro, iba lang talaga yung ano, iba lang talaga yung, last week kasi talagang One Filipinas tayo last week at, tingin ko dapat pasok talaga sila. Pero ngayon yung kasi yung alam nila ang gusto ko yung Luna. Actually gusto ko siya pero para sa akin ang nangyari kasing mali kanina, mali yung song choice niya, eh. Masyadong mabilis, hindi hindi bagay sa kanya, oo, tapos ang dami niyang movements. Hindi maganda yung quality ng boses niya kapag yung galaw ng galaw. Tapos she's playing with Dabber Cats kala Alan. So for their second voice. So medyo hindi talaga ano, hindi talaga maayos yung dating. So talo talaga yung Luna nung napanood ko. Um, ang, choice ko talagang manalo dito ay yung, number 4, yung si Ann Ferrer, oo, na audience choice din. So parehas na audience choice yung pili ko last time, yung pili ko ngayon na audience choice ay, yun din ang audience choice. So ibig sabihin, medyo pagkakaparehas talaga yung 'pag tayo nanonood lang, 'no? Kapag tayo nanonood lang, medyo magkakaparehas talaga tayo na nagugustuhan. Para sa akin yun yung, clear cut winner yung Ann Ferrer kasi ano, eh, ang linis ng boses, nagbago man siya ng atake pero malinaw, malinis, ang ganda ng boses, hindi nahirapan, hindi nanginig, tama ang tingin, sandali lang siya tumingin kina Aiza dun sa judges. Which is I think isa sa mga mali ngayong episode na ito kasi hindi dapat nasa gilid yung judges, nasa likod ng mga contestant yung judges, kasama na 40% yata yung audience impact, eh. Yung ano pala, yung stage presence, dapat dapat sa harap yung judges kapag nagja-judge para nakikita mo yung facial expression. Yung judges nasa likod, so parang parang mali, 'no, parang mali. Ang ganda, sobrang ganda pa rin nung Sing It. Yung isa yung ang pangalan nun, yung Kay kamukha ni ano, Lala Soto na na best friend ni Vice Ganda. Oo, medyo hawig kay ano, kay Ma'am Helen, na asawa ni Tito Sen, 'di ba? Mukha siyang Soto. Oo, mukha siyang Soto. Ang galing din niya, ang sexy naman yung mutya, sobrang sexy din, 'no? So far, okay naman din ako dun sa nanalo. So, nagkataon lang talaga na yung bet natin na si Luna ay, wrong song choice para sa akin. Kasi yung kinanta niya yung, "Kunin mo na ang lahat sa akin." Ramdam na ramdam mo, eh. At ang maganda yung pinoint ni Aiza na kailangan yun yun, kailangan nararamdaman namin yung kinakanta mo. Kapag masyadong mabilis, hindi namin maramdaman yung boses. Nung kinanta yung, "Kunin mo na ang lahat," ramdam na ramdam ko yun, feel na feel ko, 'di ba? Feel na feel kong pangit ako, na mukha akong FX driver, na walang nagkakagusto sa'kin, na 43 na ako, single pa rin. Feel na feel ko yun, eh. Ayan, at, abangan natin uli. Teka, may gusto pala akong i-point. Yun yung hindi ko maintindihan kung bakit natalo yung One Filipinas last time. Kasi yung One Filipinas, ang bilis din nung kinanta niya. Pero pinapakinggan ko kasi yung quality ng voice doon dito lang sa laptop ko. Ang ganda pa rin ng quality ng voice nila. Yun lang, hindi ko alam kung sa studio, iba yung quality ng voice nila. Pero para sa akin, sayang talaga yung One Filipinas. Pero sabi nga nila, baka may wild card, mukha naman silang wild. So let's hope for One Filipinas. Pero so far, magaling talaga yung batang Ann Ferrer. Magaling yung Ann Ferrer. O yun, kita po tayo ulit next time. Kung gusto niyo pong mag-subscribe, di mag-subscribe po kayo. O ayaw nyo, okay lang. Basta wag niyo lang akong pagtulungan katulad ni Rendon Labador. Ha? Ayan po, maraming maraming salamat. Thank you! Kunin mo na